Dear IFM. Sabi nila, hindi lahat ng mag-isa ay malungkot. Pero hindi rin naman lahat ng mag-isa ay masaya. May iba na hindi naman talaga ginustong maging mag-isa. Sadyang iyon ang naging kapalaran nila dito sa mundo. Ako? Ayokong mag-isa. Takot ako na walang kasama. At gagawin ko ang lahat. Huwag lang iyon mangyari sa akin. Mga idol, tawagin niyo na lang ako sa pangalang Delilah. 35 anyos at mula sa Bulacan. Ang pinaka-kinatatakutan ko sa lahat ay ang tumanda akong mag-isa. Pero matatawa at magtataka kayo dahil hindi naman ako ganun pala kaibigan. Kahit lagpas na ako sa kalendaryo, hindi pa bababa sa 5 ang naging karelasyon ko. Hindi rin naman ako ganoon ligawin. Kaya ang kapatid kong si Crystal lang ang naging kasakasama ko. 2 na lang kami sa buhay ng kapatid ko dahil maagang kinuha sa amin si Mama. At wala rin kaming nakagisna na ama ni Crystal. Kaya natural na halos matalik na magkaibigan na ang turingan naming magkapatid. Magkasanggang digit, kumbaga. Ito na ang paborito mong bulaklak. Kumusta ka na dun sa langit? Sigurado akong masayang-masaya ka na kasi wala ka nang nararamdaman na kahit anong hirap at sakit. Mama, miss ka na namin ni Crystal. Salamat dahil parati ka pa rin namin nararamdaman. Nararamdaman namin yung paggabay mo sa amin. Mahal na mahal ka namin, Mama. Siguro, kung buhay pa si Mama ngayon, ate, papagalitan niya tayo sa halos lahat ng mga desisyon natin, no? Lalo na ako. Baka nakailang sermon na ako kay Mama. Kaya pasalamat ka dahil wala na si Mama. Dahil alam mo, kung hindi, naku, hindi lang ako yung maninermon sa'yo. Mas lalo na siya. Pero pakiramdam ko, binulungan ka niya nung hindi mo na tinuloy yung isang negosyong papasukin mo na halatang scam naman. Ay, oo nga eh. Muntik na talaga akong magoyo dun eh. Buti na lang bigla akong narealize ng mga bagay-bagay. Hay, ano ba yan? Ang init. Iitim ako nito, ate. Bakit? Kailan ka ba pumuti? Yabang talaga nito. Si ate, nilalait na naman ako. Hoy, anong nilalait ka dyan? Nagsasabi lang ako ng totoo, no? Hindi ka kasi gumagamit ng white rose papaya with vitamin B3. Papaya puti, papaya fast. Oo na, oo na. Ikaw nang maganda. Uy, ate, ba't natahimik ka naman dyan? Nalulungkot lang ako. Habang tumatagal nararamdaman kong tayong 2 na lang talaga yung magkasama sa buhay. 2 taon na rin kasing wala si Mama. Wala naman talaga tayong magagawa dahil ganun talagang buhay. Wala ring permanente sa mundo. Lahat mawawala rin eventually. Buti na nga lang at nandyan ka pa eh. Alam mo, dahil kung wala ka, hindi ko na alam kung ano yung gagawin ko. Ayoko mabuhay mag-isa, Crystal. Ayoko umuwi sa bahay na wala akong kasama. Ayoko na wala akong taong mapagsasabihan ng mga nararamdaman ko. At mas lalong, ayoko na wala akong kasama habang naghihingalo na ako. Uy, naku ate. Ano ba yung pinagsasabi mo? Tumigil ka nga. Ay nako, seryoso ako sa sinasabi ko. Ayoko na maiwang mag-isa. Yun yung pinaka-kinatatakutan ko sa lahat eh. Wala ka naman dapat ikatakot. Kasi hindi naman ako mawawala sa'yo. Maliban na lang kung bigla akong kunin ni Mama. Uy, Crystal, ano ko ba naman? Huwag mo nga sinasabi yan. Joke lang. Ito naman si ate. Hindi na mabiro. Ang talagang sasabihin ko, maliban na lang kung mag-aasawa na ako. Ha, ganon ha. Okay, so iiwan mo na ako kapag nag-asawa ka na. Ate, ganun talagang buhay. Darating din ang araw na hihiwalay na ako sa'yo kasi bubuo na ako ng sarili kong pamilya. Alam nga naman magkasama pa rin tayo sa isang bahay, di ba? E di, syempre kailangan namin ng privacy, no? Paano kami bubuo ng baby kung nasa kabilang kwarto ka lang? Ay nako, Crystal, problema nyo ng 2 yan. Basta ayoko na umalis ka sa bahay. Hindi mo rin ako pwedeng iwan. Alam mo, tayong 2 na lang yung magkasama. Gugustuhin mo ba na tumanda ako na mag-isa?
Ate, hindi ka tatanda mag-isa kung mag-aasawa ka na rin. Maghanap ka ng jowa dahil 30 ka na. Ate, tapos magkaanak ka na para happily ever after ng buhay, ganun. Ay, nako. Parang alam mo, napakadaling gawin yun ah. Madali lang yun, ako bahala. Ay, nako. Pigilan mo ko dyan sa pinaplano mo. Alam mo, susumbong kita kay mama. Ma, tingnan mo, si Crystal. May masamang binabalak yung paborito mong anak. Anong paborito? Ako kaya yun, akong bunso eh. Oo na, ikaw na yung paborito. Basta, hindi ka alas sa poder ko ha. Di bali nang ako yung mag-alaga sa mga anak mo basta hindi ka bubukod. Magkasama tayong tatanda. Idol, sa aming dalawa, si Crystal ang mas palakaibigan at ligawin. Mula nung high school hanggang sa tumanda na kami, hindi ko na mabilang kung ilang boyfriend na ang ipinakilala niya sa akin. Kaya nang minsang sinabi niya sa akin na meron daw siya ulit manliligaw, inisip ko na magiging panandalian lang yon kung sakaling sagutin niya yung lalaki. Ganoon kasi si Crystal, madaling magsawa kapag hindi naman siya sobrang seryoso sa isang relasyon. At kung ako ang tatanungin, mukhang matagal-tagal pa bago siya magseryoso. Kaya naman kampante ako na kahit ganito na ang edad ko, hindi ako mag-isa dahil parati namang nasa tabi ko lang ang kapatid ko. Ano na palang himalang nangyari at naligaw ka rito sa kusina? Hindi ka naman nagluluto dati ah. Kasi ate, may importanteng bisita akong darating mamaya. At dito siya kakain ng hapunan. Oh, may bisita ka pala mamaya tapos hindi mo man lang sinasabi sa akin. O edi sana natulungan kita dyan sa paghahanda. Ayos lang ate. Teka lang ha, sino ba tong bisita na sinasabi mo? Surprise! May pa-surprise ka pa dyan nilalaman. Sino ba talaga ha? Sabihin mo na para mapaghandaan ko na. Mamaya na lang. Ay nako, Crystal, sabihin mo na ngayon sa akin. Sige na. Ikaw talaga hindi makapaghintay. Sige na nga. Sasabihin ko na, darating si Roman mamaya. Ha? Sino Roman? Yan ang malalaman mo mamaya. Kaya sige na ate, mag-ayos ka na. Dapat maganda ka para masabi ni Roman na nasa lahi natin ng pagiging maganda. Oh, bakit? Okay naman tsura ko ah. Magpalit ka naman ng damit, ate. Tas pa yung laylay ng mga damit mo, oh. Kaya sige na, magpalit ka na. Ako na bahala sa mga kakainin natin mamaya. Go na, ate, magpaganda ka. Ay nako, ano ba yan? Abalahin mo pa talaga ako eh oh. Sige na nga. Ate, si Roman. Magandang gabi po, Ate Delilah. Magandang gabi rin sa'yo, Roman. At ano naman ang parte mo sa buhay ng kapatid ko para paghandaan niya tong gabi na to, ha? Boyfriend po, ate. Ano? Pakiulit nga yung sinabi mo? Ate, boyfriend ko si Roman. Boyfriend? Oo, di ba may kinikwento ako sa yung manliligaw ko na sobrang mabait at masigasig? Siya yun, sinagot ko na siya last week kaya pinapunta ko na siya dito sa bahay dahil gusto kong magkakilala na kayong dalawa. Ate Delilah, humihingi po ako ng dispensa kung ngayon lang ako nagpakita at nagpakilala sa inyo. Huwag niyo sanang isipin na hindi ako seryoso kay Crystal dahil mahal na mahal ko po ang kapatid niyo. Kaya sana hayaan niyo akong makabawi sa inyo. At ate, wala kang dapat ipag-alala dito kay Roman dahil sigurado akong magugustuhan mo siya. Kilala mo ko, hindi ako papasok sa isang relasyon kung alam kong aabusuhin at sasaktan lang ako. Mahal na mahal ko rin si Roman, ate. Ate? Ate, okay ka lang ba? Nakatitig ka lang naman sa amin. Hindi, wala. Ayos lang ako. Nagulat lang ako sa narinig ko pero... Ay, sige. Kung dyan kayo masaya, buo yung support ang ibibigay ko sa inyo. Ang importante, humarap sa akin tong si Roman. Nakilala ko siya na maayos.
At ikaw naman, Roman, mahal na mahal ko rin ang kapatid ko ha. Kaya aasa ako na mamahalin mo siya at aalagaan ng higit pa sa kaya mong gawin. Opo, Ate Delilah. Makakaasa po kayo sa akin. Mabuti naman at nagkakaintindihan tayong dalawa. O siya, pare-pareho na tayong nagugutom dito. Tara na, magsikain na nga tayo. Tama, halika na, kumain na tayo. Idol, base sa naging obserbasyon ko ng gabing yun, mukhang dumating na nga ang tamang lalaki sa buhay ni Crystal na seseryosohin siya. Iba ang nakita kong saya sa mga mata ng kapatid ko. At ganun din kay Roman. Aaminin ko na nakaramdam ako ng inggit habang pinagmamasdan ko silang dalawa. Sa lahat ng bagay, parati na lang akong nauunahan ng bunso kong kapatid. Napatanong pa nga ako kung kailan kaya ako pagbibigyan ng mundo na makahanap din ng lalaking mamahalin. Mga idol, lumipas ang 2 taon sa relasyon ni na Crystal at Roman. Masaya ako dahil kahit may karelasyon na ang kapatid ko, hindi pa rin siya nakakalimot na bigyan din ako ng oras. At masaya ako dahil binibigay niya iyon sa amin ni Roman. Na hindi niya ako inaagawan ng oras kay Crystal. Hanggang isang araw, ibinalita na lang sa akin ng kapatid ko na nag-propose na raw si Roman sa kanya. Siyempre, naging masaya ako para kay Crystal. Pero kasabay nun, nakaramdam ako ng takot mga idol. Takot na baka ito na ang simula na makaramdam ako ng pag-iisa sa mundo. Isang bagay na hindi pa ako handa at ayoko pang maranasan. Nag-aayos pa si Crystal, mga 10 minutes daw. Sige po. Ano nga pala yung aasikasuhin ninyong dalawa ngayon? Pupunta po kami sa munisipyo para makakuha ng schedule para sa seminar. Tapos saka kami didiretso ng food tasting. Mabuti naman at unti-unti nang nababawasan ng mga kailangan yung gawin. Ay, oo nga pala Roman, nakausap ko yung pinsan naming makeup artist. Willing daw siyang mabigay ng 50% discount bilang yun na lang daw yung regalo niya sa inyo ni Crystal. Talaga po? Naku, malaking bagay na po yun sa nakabawasan sa budget namin. Ikaw na lang ang magsabi kay Crystal ha. Hindi ko pa kasi nasasabi sa kanya pero sa tingin ko papayag naman yun. Alam naman niya kung paano gumawa ang pinsan namin eh. Sige po. Maraming salamat po sa mga tulong ninyo sa amin ni Crystal ate ha. Halos lahat ng suppliers namin recommendation niya kaya yung iba binigyan kami ng discount dahil kakilala po ninyo. Ano ka ba? Wala yun. Nagtrabaho kasi ako nun sa catering service ng kaibigan ko. Kaya, ayun, nagkaroon ako ng mga connections. Kaya kung may kailangan pa kayo, sabihan nyo lang ako, okay? Opo ate. Kamusta nga pala kayong dalawa ngayong pinaghahandaan nyo yung kasal nyo? Matigas ba yung ulo ni Crystal? Ay, hindi naman po. Sobrang mitikulosa lang talaga. Ay nako, ganyan talaga yung si Crystal. Hanggang sa pinakamaliit na detalye, aayusin niya talaga. Oo nga po eh. Pati nga rin sa mga ipapagawa naming bahay. Lahat talaga yun, tinitingnan niya. Yung lugar, pati yung gagawa, sinecheck niya kung magaling. Tapos marami siyang gustong gawin tulad ng... Teka, ano? Ano ka mo? Bahay? Magpapagawa na kayo ng bahay? Opo. Hindi ba niya nabanggit sa inyo? Hindi eh. Wala siyang sinasabi sa akin tungkol dyan. Baka balak niyang magsabi kapag ongoing na yung project. Sa ngayon kasi, area pala yung napagkakasundoan namin at yung gagawa. Yung lugar parang malapit sa trabaho namin. At least doon, hindi na kailangan bumiyahe ng matagal. Isang sakay lang halos. Bakit pa kayo magpapatayo ng bahay kung pwede naman na dito na lang kayo tumira? Po? Nasa pangalan namin pareho ni Crystal ang bahay na to. Dahil ito yung tanging pamana sa amin ng mama namin. Kaya hindi ko maintindihan kung bakit kailangan niyo pang gumastos na napakalaki ngayong hindi naman na kasi kailangan. Gusto po ko kasi namin ni Crystal na magkaroon ng sariling bahay. So, Roman, ang sinasabi mo ngayon, pagkatapos niyo magpakasal ni Crystal, ilalayo mo sa akin yung kapatid ko? Ha? Ilalayo? Hindi naman po sa ganun ate. Plano lang kasi namin na... Alam mo naman, ha? Alam mo naman na si Crystal na lang yung pamilya ko, di ba? Siya lang naman yung meron ako, Roman.
Mula pagkabata, parati na kami magkasama niyan. At nangako na kami sa isa't isa na hindi kami mag-iiwanan. Ate Delilah, hindi naman po sa ganun ang mangyayari. Anong hindi? Ganun na ganun yung mangyayari oh. Iiwan ako ni Crystal para sa'yo. Pero ate, Alam mo Roman, makinig ka sa akin mabuti ah. Sa loob ng ilang taon na nagkakilala tayo, puro kabutihan yung pinakita ko sa'yo, hindi ba? opo, Tinanggap kita dahil mahal na mahal ka ng kapatid ko. Alam mo rin yun, di ba? Tama ba ako? opo ate. Alam mo, kahit kailan, hindi ako tumutol sa mga plano niyo ni Crystal. Ngayon lang eh. Hindi bang usapan na kapag nilayo mo sa akin yung kapatid ko? Ate, hindi naman po sa ganun ang gusto kong mangyari. Hindi naman kita alisin sa buhay niya. Wala akong karapatan na gawin yung kaya lang. Ayoko nang marinig yung mga paliwanag mo, Roman, ha? Basta ang gusto ko, dito kayo ni Crystal titira pagkatapos yung ikasal. Huwag mong ilalayo sa akin ang kapatid ko, Roman. Makakalaban mo ko at sinasabi ko sa'yo, hindi mo magugustuhan na kalabanin ako. Mga idol, alam ko na nagmumukha akong kontrabida sa mga sinabi ko kay Roman. Alam ko rin naman na hindi ako dapat nangengialam sa mga plano nila ni Crystal dahil syempre, buhay nila yon. Mag-asawa na sila kaya natural lang na may mga pangarap sila na gustong tuparin. Naiintindihan ko yon. Pero ang hindi ko lang matanggap ay yung ilalayo ni Roman ang kapatid ko sa akin. Kahit na sabihin nating malapit lang ang kukunin lang nilang bahay, iba pa rin yung araw-araw kong kasama si Crystal. Iba pa rin yung parati akong may nakakausap. At kung sakaling ituloy nilang dalawa ang plano nilang pagbubukod, paano na ako, idol? Masaya ako dahil tinupad na naman ni Roman ang hiling ko na wag na silang bumukod ni Crystal. Narealize din niya siguro na mas magiging praktikal dahil wala silang babayarang renta. 3 pa kaming maghahati-hati sa mga bayarin sa bahay. Kumbaga, win-win situation. Hindi ako mag-isa sa bahay. Nakakatipid silang mag-asawa. Naging maayos naman ang lahat dahil kasama ko sina Roman at Crystal sa bahay. Ibinibigay ko sa kanila ang privacy na kailangan nila at hindi ako nangengialam sa mga naririnig kong plano sa kanila. Mabilis na lumipas ang 2 taon. Mayroong dumating na lalaki sa buhay ko. Si Nico. Mabait at mapagmahal na kasintahan. Naging maayos ang halos 3 taon na relasyon naming dalawa. At kahit masaya na ako sa buhay ko, nagdesisyon na sina Crystal na oras na para bumukod na sila. Hindi na ako tumutol dahil umasa ako na hindi rin naman magtatagal ay mayroon na akong makakasama sa bahay habang buhay. At si Nico iyon. Buti na nandito tayo kumain. Sobrang sarap ng manok nila rito ah. Napakalambot at malinamnam. Oh, ikaw, kumusta yung salmon mo? Sarap ba? Babe? Babe? Uy, Ha? Ano yung sinabi Kako, mo? kumusta yung salmon mo? Nasarapan ka ba? Oo, masarap naman. Oh, ano ba yan? Sino ba yung kausap mo? Yung broker na nakuha ko para ibenta yung bahay. Ang sabi niya, nakausap daw niya uli yung tumingin sa bahay at mukhang malaki ang chance na bilhin yung bahay. Tinuloy mo pa rin pala yung pagbebenta doon sa pinamana sa inyong bahay? Oo, pumayag din naman si Cristel kasi yung makukuha niyang parte sa pagbebentahan, ipangkakapital niya sa itatayo niya negosyo. Yung sayo, ang gagawin mo doon sa pera? Ayun, pandadagdag sa ipapagawa nating bahay. Ha? Babe, di ba matagal na nating plano na magpatayo ng bahay? I mean, oo, pero hindi ko naman in-expect na inuumpisan mo ng pag-iipon ng pera para doon. Siyempre, kapag nagdesisyon na tayong umpisan yun, ready na ako. Oh, kung gusto mo, bukas na bukas din mag-inquire na tayo. Wait, teka. Relax ka lang muna. Saka na muna yan. Hindi pa nga tayo nakakapagplanong magpakasal, di ba? Sa bagay. Oh, di yun yung unahin natin. Babe, parang ganun kadali lang ang magpakasal. Marami pa tayong dapat i-consider bago tayo mapunta sa ganung usapan, di ba? Oh, ano ba yung dapat natin i-consider?
Una, financially stable naman tayong dalawa. Pangalawa, pareho tayong nasa tamang edad na. At saka pangatlo, mahal naman natin yung isa't isa, di ba? So, anong problema? Wala naman, di ba? Babe, pag-isipan muna natin to, okay? One step at a time lang tayo. Huwag tayong magmadali dahil wala naman tayong hinahabol, di ba? Ay, naku, Nico. May plano ka naman pakasalan ako, di ba? Oo naman. Bakit naman parang bigla kang nagdadalawang isip? Magtatatlong taon na kasi tayong dalawa, pero parang hindi ko pa ako nakakarinig ng kahit anong plano mula sa'yo eh. Siyempre naman kasi dinadahan-dahan ko muna. Kumbaga, ini-enjoy ko kung anong meron tayo ngayon. Tsaka, isa pa babe. Darating din naman tayo dyan eh. Sigurado ako sa bagay na yon. Basta, ganito, relax lang muna tayo. Again, one step at a time, di ba? Okay. Sige na, ubusin mo na yung pagkain mo at may habulan pa tayo sa sine. Ay naku ate. Alam mo kung ano ka ngayon? Paranoid girlfriend. Sinabi naman niyang may plano siya para sa inyong dalawa, di ba? Kasi nga, baka kasi umaasa lang ako sa wala eh. Tignan mo, 3 taon na kami. Kayo nga ni Roman, wala pang 2 taon, nagpakasal na kaagad. Kami yun. Magkaiba naman tayong 4, no? At isa pa, tama si Kuya Nico, relax ka lang para ka kasing parating may hinahabol. Baka naman kasi maagaw pa siya ng iba kaya ngayon pa lang sinisigurado ko na. Ay, parating ka nga talaga ate. Ay naku Crystal, alam mo, hindi ako nagbibiro. Sinisigurado ko nang hindi na niya ako iiwan kaya ginagawa ko na lahat ng to. Para maisip niya na talagang handa na ako mag-settle down. Pero nga sa kakaganyan mo, baka naman masakal yung tao sa'yo. Mahal ka naman niya at yun yung importante. Gusto ko lang kasi talaga makabuo ng isang masayang pamilya. Ayokong tumadang mag-isa, Crystal. Ayokong wala akong makasama sa lahat ng bagay. Kaya ngayong meron akong boyfriend na nangakong papakasalan ako, sisiguraduhin ko na sa akin talaga siya na mangyayari yung pinangako niyang yun kahit ano pa man yung mangyari. Mga idol, ayokong maging paranoid na girlfriend dahil hindi naman yon ang personality ko. Pero may mga pagkakataon na hindi ko maiwasang hindi mapansin ang unti-unting pagbabago ni Nico. Hindi na siya ganoon kalambing sa akin at parang nawalan na siya ng gana sa lahat ng pangarap naming gawin sa loob ng 3 taon. Hindi naman sa nagmamadali ako pero noon pa lang naghihintay na ako na mag-aya ng kasal si Nico. Dahil kung sakaling aayain niya ako, hindi na ako magdadalawang isip. Papayag ako agad dahil wala na akong ibang gusto kundi ang makasama siya hanggang sa pinakahuling araw ng buhay ko. Babe, anong oras ka nga ulit makakarating sa bahay? Aalis ako mamayang 5 p.m. so baka mga 5:45. 30 minutes lang naman ang biyahe ko kapag pumupunta ako sa'yo. Sige. Nandito pa kasi ako sa mall eh. Nasa mall ka? Sabihin na tayong umuwi. Nasaan ka ba? Diyan na lang tayo magkita. Ha? Hindi aabot kasi pauwi na rin ako maya-maya kaya sa bahay na lang tayo magkita. Sa bagay. At saka, kung sakaling mauna man ako sa'yo, may susi naman ako kaya ayos lang. Naghahanda lang ko ng mga gamit ko tapos aalis na rin ako. Okay. Ingat ka sa biyahe ha. I love you. I love you too. Bye. Ano pa kaya ang kailangan kong dalhin? Teka lang. Dapat wala akong makalimutan dahil mahirap na magpabalik-balik. Oh, buti na abutan mo pa ako. Akala ko hindi ka na darating eh. Traffic kasi sa amin eh. Nag-aayos ka na pala ng gamit. Oo, dediretso na ako kina Nico. Sigurado ka bang ayos ka lang na mag-isa rito? Oo, namiss ko rin yung bahay eh. Tsaka ngayong weekend lang naman habang nasa out of town business si Roman. Sige, uuwi na rin naman ako rito linggo ng tanghali kasi may pupuntahan siya. Ikaw na munang bahala rito ah. Pupuntahan? Saan naman daw? Ewan ko, ilang araw daw kasi siyang mawawala eh kaya magkikita na kami ngayon. May pupuntahan. Okay. Bakit naman ganyan yung pagkaka-okay mo? Parang may laman. Ha? Wala.
Ay nako, alam mo kung may sasabihin ka, sabihin mo na dahil siguradong hindi ka makakatulog kapag hindi mo sinabi sa akin yan. Mm, mm, wag na. Hayaan ko na lang ikaw yung makadiscover. Ayokong ako yung lumalabas na masama. Alam mo, nako Crystal, sabihin mo na kasi yan ha. Ang dami mo pang pasakalye. Ano ba kasi yun? Si Kuya Nico. Si Kuya Nico na lang tanungin mo. Oh, ano hang itahatanong ko sa kanya? Hindi ko nga alam kung ano yung nalalaman mo eh. Sige na, sabihin mo na. Crystal! Oo na, ate. Sasabihin ko na. Kasi kahapon, nakita ko si Kuya Nico. Oh, tapos? May kasamang babae. Magka-holding hands pa sila. Tapos, ang sweet. Ay nako, baka nagkakamali ka lang ng nakita, okay? Baka kamukha lang ni Nico yung nakita mo. Hindi, ate. Si Kuya Nico talaga yun. 2020 kaya ang vision ko, kaya malinaw ko siyang nakita. Nakita ko yung may kasama siyang babae. Paano mo nga naman nasabi na siya nga yun? O bakit? Nakausap mo ba? Nakita mo ba na malapitan? Narinig mo ba yung boses niya? Ano? Yung damit na niregalo mo sa kanya nung 5th anniversary niyo, yung puti, yung suot niya. At hindi ako pwedeng magkamali dahil kasama mo akong bumili nun. Imposible ang sinasabi mo, Crystal. Ate, hindi mo ba napapansin na ngayon ka lang napagbigyan sa gusto mong mag-weekend sa bahay niya? Dati ang dami niyang dahilan na kesyo ganyan, kesyo ganito. Parati siyang may dahilan sa tuwing sasabihin mong magkikita kayo. Kasi nga busy siya, ano ba? Busy sa babae niya. Ay nako, ewan ko sa'yo, Crystal ah. Hindi ko alam kung kailan ka pa natutong gumawa ng kwento. Kung hindi na maganda yung pagsasama ninyo ni Roman, pues, huwag mong guluhin yung relasyon namin ni Nico. Una sa lahat, ate, happily married kami ng asawa ko. Alam mo kung bakit? Dahil hindi babaero si Roman. Ako lang ang babae sa buhay niya dahil mahal na mahal niya ako. Pangalawa, huwag kang magpabulag sa pagmamahal mo kay Nico, ate. Imulat mo yung mga mata mo, niloloko ka lang niya. Hindi nga niya kasi ako niloloko. Mahal ako ni Nico. Mahal? Saan doon ang pagmamahal, ate? Wala. Gumising ka na nga, ate. Please lang. Alam mo, hindi ako maniniwala sa'yo hanggat hindi ko naririnig ang totoo mismo galing kay Nico, ha? As if naman kung magsasabi siya ng totoo. Sa akin ka maniwala, ate. Kailan pa kita niloko? Kailan, ha? Yung araw na sinabi mo sa akin na hindi mo ko iiwang mag-isa. Pero tingnan mo, anong ginawa mo? Nagpakasal ka, pagkatapos iniwan mo lang ako ng basta. Ano? Teka lang bakit bigla akong nadamay? Nagsabi lang naman ako ng totoo sa'yo. Tsaka anong sinasabi mong iniwan kang mag-isa? Ito ba ang iniwang mag-isa? Na tinutulungan kang wag magpakatanga sa walang kwenta-kwentang lalaking yan? Huwag na huwag mo sasabihin yan kay Nico, dahil hindi mo siya kilala. Siya lang ang naging karamay ko sa lahat. Siya yung tao na hindi ako iniwan. Siya yung tao na hindi ako iniwan. Na nangako sa akin na kahit kailan, hindi ako mag-iisa. Alam mo, hindi katulad mo na na-inlove ka lang, iniwan mo na mag-isa yung kapatid mo. Ewan ko sa'yo, ang gulo-gulo mong kausap, diyan ka na nga. Uuwi na lang ako sa bahay, mag-enjoy ka dyan sa katangahan mo kay Nico. Alam ko mga idol, ramdam ko na may iba na si Nico. Pero ganun naman talaga sa pag-ibig, di ba? Magpapakatanga para walang mawala, walang masayang, walang maiwang mag-isa. Alam ko naman kung sakaling kokomprontahin ko si Nico, sasabihin niyang tama ang lahat ng hinala ko at sinabi ni Crystal. Kaya naman ilang linggo akong nanahimik at pasimpleng nagmamasid. Naghihintay kung kailan siya kusang aamin sa akin. Hanggang isang gabi, kinausap ako ng masinsinan ni Nico. Hindi na ako nagtaka kung bakit dahil alam ko ang dahilan. Ang hindi ko lang inaasahan, kinausap niya ako para makipaghiwalay ng maayos. Sinabi niyang hindi na niya ako mahal at ayaw na niya akong saktan. Natulala lang ako ng mga oras na yon. Hindi ko na nga namalayan na umalis na pala siya at tuluyan na akong mag-isa. Mga idol, sakalang nagsising in sa akin ang lahat pagkatapos ng 10 minuto. Ilang beses ko bang tinawagan si Nico pero hindi niya lahat sinagot iyon. Ni walang chat o text. At dahil dito, unti-unting gumuho ang mundo ko.
Lalo na noong mas lalo kong napatunayan na babae ang dahilan kung bakit nagawa akong iwan ng lalaking minahal ko ng lubusan. Ate Delilah? Oo, ikaw pala yan, Crystal. Anong ginagawa mo rito? Dinadalo, umiinom ka na naman? Hindi display lang yung mga yan. Kulang pa nga kaya bibili ako ulit. Ay naku ate, pwede ba? Tigil-tigilan mo na yung pag-iinom mo. Dahil kahit ilang case ng beer ang ubusin mo, hindi na magbabago ang desisyon ni Kuya Nico. Magpapakasal na siya sa iba. Hindi hindi ako papayag. Hanggat wala siya sa simbahan, may laban pa ako. Wala na nga ate, please lang. Tanggapin mo na lang yun. Alam mo, pwede ba huwag mo akong pakialaman Buhay ko to Pakialaman mo yung buhay mo. Oo, saan ka pupunta? Kay Nico. Ano? Bakit? Ano pa? Hindi magmamakaawa sa kanya na huwag niya na ituloy yung kasal. Dito ka na muna Ay ate. Aalis na ako, hindi. Hindi pwede yan ate, dito ka lang, hindi Ano ka ba? aalis. Bitawan mo nga ako. Hindi nga. Gusto kong puntahan si Nico. Hindi na pwede. At ano naman ang sasabihin mo para magbagong isip niya Wala, hindi ka na niya mahal. Bawiin mo yung sinabi mo. Sinampal mo ako para siraulong lalaking yun? Hindi ko na kasi nagugustuhan ng lumalabas sa bibig mo. Kaya sinampal na kita para magising ka. At isa pa, sino ba yung mas matanda rito Di ba ako? Kaya ako masusunod Diyan ka na. Ate! Teka, nasaan na ba yung susi na sasakyan ko? Nandito lang pala. Ate, hindi ka pwedeng mag-drive. Ate, lasing ka. Bahala ka magsisisigaw dyan. Basta pupuntahan ko si Nico. Ate Delilah! Sandali lang! Ano ba? Hindi ka nga pwedeng mag-drive, ate! Delilah? Anong ginagawa mo dito? 10 oras na ng gabi Hi, babe. Miss na kita. Namiss mo rin ba ako? Nakainom ka. Hindi, sakto lang. Babe, balikan mo na ako. Ang lungkot ng buhay ko kapag wala ka. Ay nako, Delilah, alam mo namang ikakasal na ako, di ba? Ikakasal ka pa lang naman, di ba? Hindi pa kayo kasal, kaya pwede pa. Pwede mo pang hindi gawin yan, kaya sumama ka na lang sa akin, please. Tumakas tayo. Magpakalayo tayo. Delilah, please. Tama na, itigil mo na to. Mas lalo mo lang pinapahirapan ang sarili mo. Hindi ako mahihirapan kung babalikan mo ako. Kakalimutan ko yung lahat ng to para sa'yo. Hindi na pwede, Delilah. Wala na tayo. Mahal ko si Lian. Pero mahal mo rin ako, di ba? Pero kung hindi mo siya kayang iwan, edi hati na lang kami sa'yo. Ano? Delilah, naririnig mo ba ang sarili mo ngayon, ha? Bahayag ako maging pangalawa, Nico. Basta huwag mo lang akong iwan. Hindi niyo malalaman yung tungkol sa atin, okay? Okay lang sa akin. Sige na, huwag mong isipin. Mahal na mahal kasi kita, Nico. Hindi ko kaya na mawala ka. Hindi ko to kakayanin na mag-isa, please. Tama na, Delilah. Lasing ka lang kaya mo nasasabi yan. Hindi ako lasing, okay? Ayaw mo ba na sinasabi ko? Papayag naman ako, diba? Pwede ba, Please. Delilah? Alam kong hindi ka ganyan katanga para hindi maintindihan ang sinasabi ko. Hindi na kita mahal, okay? Hindi na. Ano ba kasing meron yung babaeng yun, ha? Para basta mo na lang ako ipagpalit. Nangako ka sa akin, di ba? Ang sabi mo, hindi na ako mag-iisa. Ha? Hindi mo ako iiwan. Hindi mo ako ipagpapalit sa iba. Pero yun yung mga eksaktong ginawa mo sa akin, hayop ka! Ano bang gusto mo, ha? Kunwari na mahal pa rin kita kahit hindi na. Kaya nga nakipaghiwalay ako sa'yo ng maayos para hindi kita masaktan ng sobre. Anong para hindi masyadong masaktan, ha? Nakikita mo ba yung estado ko ngayon, ha? Handa ako maging kabit mo dahil hindi ko kaya yung sakit na mawala ka sa buhay ko. Handa ako maging pangalawa kahit mamatay ako kapag hindi kita kasama. Wala na akong pakialam sa mga nararamdaman mo, okay? Bitawan mo na ako, Delilah. Pakawalan mo na ako. Delilah, parang awa mo na. Palayain mo na ako. Hindi ko kaya dito. Hindi ko kaya. Nico, please. Kahit konting pagmamahal lang, oh. Handa
nakakatakot tanggapin yun. Parang awa mo na, huwag mo lang akong iwan. Kahit konti lang. Ayoko na. Okay? Ayoko na. Ate, tama na. Halika na. Umuwi na tayo. Halika na, umuwi na tayo. Iuwi mo na yan, Crystal. Delilah, please. Umuwi ka na, ha? Tama na. Di ako uuwi! Dito lang ako! Bitawan mo ako! Ate, halika na. Bitawan mo ako! Halika na, sabi nang umuwi na tayo eh. Hinihintay tayo ni Roman, oh. Halika na, nandun na siya sa sakyan. Nico! Mahal na mahal kita! Hindi ako susuko sa atin dalawa! Narinig mo yun? Ha? Hindi ako susuko! Mahal na mahal kita, Nico! Bilan mo nga ako ng alak sa tindahan. Sige na, bilis. Hindi. Magpahinga ka na dyan. Tignan mo nga yung ginawa mo kanina dahil sa kalasingan mo. Anong pumasok sa isip mo para puntahan pa siya? Ha? Gusto mong balikan ka niya? Gusto mong ipilit yung sarili mo sa kanya, ganun ba? Oo, ha? Ayan, okay na? Ha? Ate, maawa ka naman sa sarili mo. Tama na. Alam mo, ha, ikaw, hindi mo kasi naiintindihan eh. Kasi ikaw, may pamilya ka. May asawa ka. Alam mo na may makakasama ka habang buhay. Eh ako, ha? Wala. Wala kahit sino. Kasi lahat kayo, iniwan ako. Alam niyo, natakot ako mag-isa, diba? Yun yung pinaka-ayoko na mangyari sa buhay ko. Kaya lahat ginawa ko. Huwag lang kayo mawala sa akin, pero tingnan nyo. Anong ginawa nyo, ha? Pinili nyong ituloy yung mga buhay nyo na wala ako. Ikaw lang naman nag-iisip niyan eh. Hindi. Yun yung totoo. Iniwan ako ni Mama. Iniwan mo ako. Iniwan ako ni Nico. Iniwan niyo ako lahat. Ate! Hindi yan totoo, ate! Alam mo yan! Hindi mo lang napansin, pero iniwan mo ko. Kumuha ka ng sarili mong buhay. Hindi, ate! Si Nico, siya lang yung meron ako, pero nawala rin siya. Iniwan din niya ako pagkatapos yung mangako na mananatili siya sa buhay ko. Kaya hindi mo ko maintindihan eh, kasi hindi mo naranasan na paulit-ulit na maiwan. Ate! Iniwan niyo ako lahat. Ate! Ate, hindi yan totoo. Nandito pa rin ako. Hindi kita iniwan. Hindi, mag-isa lang ako. Ayoko mag-isa. Takot ako mag-isa. Ayoko. Mga idol, hindi ako binitawan ni Crystal sa pagkakayakap hanggat hindi ako tumitigil sa pag-iyak. Dahil sobrang depressed ako ng mga panahon na yon. Minabuti nilan Roman na samahan muna ako sa bahay. Mas maigi raw na may makakausap ako dahil baka kung ano ang gawin ko sa sarili ko. Hinahayaan ko lang silang mag-asawa dahil alam ko na yun ang pinakakailangan ko sa mga oras na yon. Ilang araw ako nagkulong hanggang sa dahan-dahan kong hinayaan ang sarili kong pakawala ng lahat ng galit at sakit sa puso ko. Alam kong yun ang dapat kong unang gawin para magawa kong pakawalan ang nakaraan. Nang makasiguro ako na ayos na ako, saka ko sinabi yon kina Crystal. Okay na ako. Bumalik na ako sa dating ako. Pero sa pagkakataong ito, hindi ko nahahayaang lamunin ako ng takot. Dahil sa naranasan kong yun, mas gugustuhin ko na lang na maging mag-isa kaysa maging miserable ako. Kaya, kaysa magmukha akong pulubi pero pagmamahal at atensyon lang ang hinihingi kong limos. Mga idol, sa ngayon, may maliit akong negosyong pinagkakaabalahan. Maayos naman ang takbo ng negosyo kong iyon kaya nakakapag-ipon ako para sa sarili kong kinabukasan. Sabi ko nga, habang hindi pa binibigay ni Lord ang taong nakatadhana para sa akin, magpapayaman muna ako. Magpo-focus muna ako sa sarili ko para kung sakaling nandyan na ang tamang lalaki, magpapakita o ipapakita ko sa kanya na alam ko ang halaga ko. Para sa ganon, mahalin din niya ako ng tama. Dito ko na muna tatapusin ang sulat ko. Maraming salamat sa pakikinig sa kwento ko na sana nakapagbigay ng aral at inspirasyon lalong-lalo na sa mga taong tulad ko na hanggang ngayon ay single pa rin.
Huwag sana tayong malungkot. Dapat single but happy lang tayo. Yours truly, Delilah.